Nagsisimula ang kwento sa isang car racer na si Sonny Hayes. Sa ngayon, nasa gitna siya ng isang mabilis na karera. Isa sa kanyang karibal na teammate ay nakalamang na sa kanya, kaya walang choice si Sonny kundi mag-push pa ng mas malakas at makuha ulit ang lead. Hindi man lang hinawakan ang mga preno, patuloy na pinapabilis ni Sonny ang kanyang kotse. Nakita ito ng kanyang mga team member at kinabahan sila. Pero ang reckless at daring na style na ito ang talagang nagde-define kay Sonny Hayes. Sa pamamagitan ng sheer speed at control, naging successful si Sonny na ibalik ang kanyang team sa lead. Sinabi pa niya sa kapwa driver, huwag mong palampasin ang lead na ito. At sa huli, nanalo sila sa karera. Pero may kakaibang ugali si Sonny, hindi niya kailanman hinawakan ang mga trophy. Para sa kanya, laging tungkol lang ito sa pera. Pagkakuha niya ng bayad, umaalis na siya kaagad. Ang team na ito ay nag-hire sa kanya para sa isang race lang. At ngayon natapos na ang deal, tapos na rin siya. Kalaunan, habang nakaupo sa loob ng isang maliit na laundromat, nilapitan si Sonny ng isang lumang kaibigan na si Ruben. Si Ruben ang may-ari ng isang F1 racing team. Pero sa ngayon, nalulunod ang kanyang team sa $300 million na losses. Nasa pinakababa sila ng standings. At kung sa siyam na natitirang karera ng season, hindi makakakuha ng kahit isang panalo ang kanyang team, maaaring ay shutdown ng board at ibenta ang buong team. Kaya nahanap ni Ruben si Sonny. Pero hindi interesado si Sonny. Sinusubukan siyang kumbinsihin ni Ruben, pinapaalala sa kanya na may mga taong experience si Sonny habang ang isa niyang driver ay rookie pa lang. Sa bar, sinabi ni Ruben, pwede silang maging isang team. Nakiusap at nang hikayat si Ruben, tapos nag-iwan ng mga flight ticket, umaasang magbago ang isip ni Sonny. Lumipat ang eksena sa rookie driver ni Ruben na si Joshua Pierce. Abala siya sa pag-practice ng kanyang mga lap sa track. Pagkatapos niya, nagsimulang mag-inspect ng kotse ang team, sinusubukang tukuyin ang mga flaws at makita kung ano pa ang pwedeng ma-improve. Tinanong ni Kate, ang technical director, si Joshua para sa kanyang input. Pero kahit driver siya, hindi nakakabigay ng useful feedback si Joshua. Tapos kinausap siya ng kanyang manager sa gilid, binabalaan siya na maaaring mabenta ang team na ito. Kung mangyayari iyon, kailangan patunayan ni Joshua sa mundo na talagang great driver siya, kung hindi maaaring mawala ang kanyang career bago pa man ito magsimula. At sa eksaktong oras na iyon, pumasok si Sonny Hayes. Natuwa si Ruben na makita siya, pero naguguluhan ng iba sa team. Inanunsyo ni Ruben na nandito si Sonny para sa trial run, pero walang gustong sumang-ayon sa ideya. Pati ang team principal ay hindi sumasang-ayon. Sinabi lang ni Sonny, okay, ibigay mo sa akin ang lap time ni Joshua bilang target ko. Kung mas mabagal pa ako ng kahit isang segundo, aalis na ako. Pinag-aralan ni Sonny ang bawat detalye tungkol sa lap sa kotse. Tapos lumabas siya sa track. Nagsimulang magbet ang mga crew member, curious kung paano siya mag-perform, pero pagkaka-start niya, nag-spin out ang kotse ni Sonny sa gitna ng track. Mabilis niyang na-straighten ito at nag-restart ng lap. Una, nahirapan siyang kontrolin ng maayos ang kotse. Mas mabagal pa siya kay Joshua. Pero sa final sector, mas pinush ni Sonny ang kotse. Doon biglang tumama ng direkta ang kotse sa barrier. Tumakbo lahat para tignan siya. Pero si Sonny, calm at collected, kaagad na itinuro lahat ng flaws sa kotse. At noong inilabas ang kanyang lap time, natapos niya ito na 500 milliseconds na mas mabilis kaysa sa set benchmark. Lumipat ulit ang kwento kay Joshua. Pinayuhan siya ng manager na i-boost ang kanyang public image at engagement. Sa bahay, nag-vent si Joshua sa kanyang ina. Sinabi niya sa kanya na kung hindi magsisimulang manalo ang team, maaaring mawala ang kanyang seat sa Formula 1. At ngayon, para gumawa pa ng mas masama, may sumali sa kanilang team na matandang lalaki. Samantala, kumalat sa media ang balita. Bumabalik si Sonny Hayes sa Formula 1. Natapos ang kanyang career 30 taon na ang nakalipas matapos ang devastating accident. Gumawa naman siya ng comeback 10 taon kalaunan, pero walang naging maayos para sa kanya. Sa isang punto, naging cab driver pa si Sonny sa New York City. At ngayon sumasali siya sa team na hindi pa nakakapag-finish sa top 10 sa buong kasaysayan nito. Hindi nagtagal, nag-hold ng press conference kasama nina Sonny at Joshua. Si Joshua, may sarcasm, sinabi sa media,
ang aming team ay nagbibigay na ngayon ng opportunity sa mga matandang lalaki. Lumingon naman ang mga reporter kay Sunny, tinanong siya tungkol sa kanyang personal life, kung paano siya naging gambler, at kung paano siya na-marry ng 3 beses, walang tumagal sa lahat. Dumating na ang oras para sa unang karera. Mas nauna pang nakarating sa track si Sunny kaysa kay Joshua. Samantala, insist ng ina ni Joshua na humingi siya ng sorry kay Sunny para sa sinabi niya sa press conference. Kaya reluctantly nagbigay si Joshua ng forced apology kay Sunny. Pareho silang kinakabahan ni Ruben at Sunny tungkol sa race na ito. Bago ito magsimula, inipakilala ni Ruben si Sunny sa isang investor na si Peter Banning. Siya lang ang board member na talagang gustong makita na manalo ang team na ito. Nagsimula ang karera at habang nakaupo si Sunny sa kanyang kotse, nagsimulang tanungin ang sarili. Ano ba ang ginagawa ko rito? Nagsimula ang formation lap kung saan pinainit ng mga driver ang kanilang mga gulong, pero hindi umuusad si Sunny. Kaagad na napansin ng mga commentator na masyadong matagal nang wala si Sunny sa racing at baka hindi na niya naiintindihan ang kotse na ito. Tapos biglang nag-accelerate si Sunny. Nag-line up siya sa huli ng grid at na-realize ng lahat na trick lang ang lahat. Ngayon ay mas mainit ang kanyang mga gulong kaysa sa iba, ibig sabihin may advantage siya. Ginamit ni Sunny ang edge na ito para magsimulang mag-overtake ng isa-isang kotse. Nakalamang pa siya sa isang Red Bull, pero pagkainit din ng kanilang mga gulong, nakuha ulit nila ang lead sa kanya. Samantala, pumunta si Joshua sa pit stop. Tumagal ng 7 segundo. Noong pumasok si Sunny, mas tumagal pa ang kanyang stop, mahigit 9 na segundo. Ngayon, pareho silang tumatakbo na malapit sa isa't isa sa track. Nag-radio si Joshua sa kanyang crew, demanding na palampasin siya ni Sunny, pero tumanggi si Sunny hindi niya ibibigay ang kanyang posisyon. Hindi nagtagal, nagsimulang mag-away ang dalawang teammate. Si Ruben na nanonood mula sa pit wall, nawala ang pasensya at sa gulo, nagkalide sina Sunny at Joshua. Pareho silang na-out sa karera. Bumalik si Joshua na galit, furious sa nangyayari sa team na ito. Pero sinabi ni Sunny sa kanya ng kalmado, nangyayari ang mga pagkakamali. Ngayong beses, sa iyo nang galing. Binabalaan din ni Sunny ang team principal, huwag mo na akong utusan pang mag-give up ng posisyon. Kalaunan, sinubukan ulit ni Joshua na harapin si Sunny, pero pagkakita niya sa mga kamera, napilitan siyang ngumiti para sa media. Tumingin sa kanya si Sunny at sinabi, ano ba talaga ang ginawa mo parang ngingiti-ngiti ka dyan? Walang respeto sa amin ang mga driver doon. Pagkatapos, pumunta si Sunny sa ice bath. Pero si Ruben, galit pa rin, binuhos sa kanya ang galit, pagsisisi na sa desisyon niyang dalhin si Sunny sa team. Bilang tugon, tinanong ni Sunny siya tungkol kay Kate, ang unang female technical director sa Formula 1. Sumagot si Ruben, hindi siya yung uri na mahuhulog sa mga tricks mo, Sunny. Kaya direktang pumunta si Sunny kay Kate, tinanong siya ng parehong tanong. Paano mo naging successful na makarating hanggang dito? Alam na ni Kate na binabalaan siya ni Ruben na lumayo kay Sunny at si Sunny, imbes na mag-small talk, diretso sa punto. Hindi natin kayang talunin ng ibang mga team sa mga straights. Ang pagkakataon natin ay nasa mga turns. Kaya gusto kong ma-redesign kaagad ang kotse na ito. Pero sagot ni Kate ng matalas. Pakikinggan lang kita pagkatapos mong matapos ang isang race. Sumusunod ay contrast sa kanilang dalawang driver. Si Joshua na nag-practice gamit ang high-tech simulations habang si Sunny ay umaasa sa kanyang natural instincts at old-school methods. Hindi pwedeng mas magkaiba pa ang kanilang mga lifestyle. At dahan-daang nagsimulang pag-aralan ni Joshua si Sunny, pinapanood kung sino siya noon at paano siya nag-training. Dumating ang susunod na race day. Sinabi ni Joshua kay Sunny, siguro ngayong araw, mag-race tayo ng maayos. Walang heroics, pero muli, pagkaka-start ng karera, nahanap na naman nila ang sarili ni Sunny at Joshua na nag-aaway sa isa't isa. Tapos nagka-tire puncture si Sunny. Inirekomenda niyang mag-switch sa soft tires. Tumanggi ang team, binabalaan na sa init na ito, hindi tatagal ang softs. Kaya simpleng tumanggi si Sunny na mag-push forward. Sumigaw sa kanya ang team principal, pero sa huli, walang choice kundi sundin ang call niya. Nag-switch si Sunny sa softs at bumalik sa labas. Tapos sinadya niyang ibangga ang front wing ng kotse niya sa iba, pinilit ang safety car na pumasok sa track. Nabagalan ng lahat, bumalik si Sunny sa pits at pinalitan ang wing niya.
Tapos ginawa ulit niya ang parehong trick. Isa pang collision, isa pang safety car. At ngayong beses, nakatulong ang risky move niya kay Joshua. Nag-radio si Sonny. Sabihan si Joshua na mag-push. Sabihan siyang isave ang tires niya. Kasalukuyan si Joshua sa ika-10 na lugar. Tapos sinadya ni Sonny na ibangga ang kotse niya sa mga banner, nagdulot ng pangatlong safety car. Binigyan ito ng perfect chance si Joshua na palitan ang kanyang mga gulong. Kung ang pit stop niya ay under 3 segundo, makakahawak siya sa ika-10 na lugar. At gumana ito. Lumabas si Joshua sa pit na nasa ika-10 pa rin. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, naka-finish ang team ni Ruben sa loob ng top 10. Nag-celebrate ang lahat, pero lumingon si Sonny kay Joshua at sinabi, huwag masyadong mag-excited sa pag-finish sa ika-10. Pinaalala ni Sonny kay Kate ang kanilang deal, at ngayong beses talagang nagsimulang magtrabaho si Kate sa advice niya. Dinala tayo ng kwento sa Italian Grand Prix. Ang strategy ni Sonny ngayong araw ay katulad ng dati. Sinabi niya, nakatingin ang mata ng lahat sa akin. Sa aking reckless driving. Sa ganoong paraan, si Joshua ang mananalo para sa amin sa race na ito. Nagsimula ang karera. Gamit ang iba't ibang tactic, nagsimulang tumulong si Sonny kay Joshua na umakyat sa mga posisyon. Ang main target ni Sonny ngayong araw ay si Max Verstappen. Strategic na binagalan niya ito, hinayaan si Joshua na umakyat hanggang P4, pero nagbago ang panahon. Nagsimulang umulan sa track, kailangan na ng mga driver na mag-switch sa wet weather tires, pero nanatili si Joshua sa labas at hindi nagtagal, na-push niya ang sarili hanggang P2. Kaya tinoon ulit ni Sonny ang pansin kay Verstappen, nagplano na pigilin siya ng sapat na tagal para mapush si Joshua sa P1. Sa labas ng pit stop, lumabas si Sonny na nangunguna kay Verstappen at sinadyang binagalan siya. Pero sa mga rules, kailangan niyang palampasin eventually si Verstappen. Dumating si Joshua sa likod nila at itinayo ni Sonny siya para sa perfect overtake. Sinabi niya kay Joshua, maghintay sa straight, maging patient ka. Pero hindi nakinig si Joshua. Nagmadali siya sa move ng masyadong maaga. At dahil dyan, nag-crash siya sa violent at nakakatakot na accident. Kaagad na huminto si Sonny sa sariling kotse, tumakbo sa naglalabong wreck ni Joshua, at hinayla siya palabas. Na-rush si Joshua sa ospital. Hinarap ng kanyang ina si Sonny, galit na galit. Bakit mo pinilit ang anak ko na kumuha ng ganyang nakakamatay na risk? Maaaring nawala ang buhay niya. Tumanggi siyang makinig sa kahit anong explanation at binabalaan siya na huwag nang hayaang mangyari ulit ito. Hinarap ni Sonny ang media kung saan naghagis ng mga accusation ang mga reporter, sinisisi siya sa accident ni Joshua. Samantala, si Joshua, nanunood mula sa bahay, alam niyang ma-sideline siya sa susunod na 3 karera. Sa panahong ito, nagsimulang gumawa si Kate ng mga bagong modification sa kotse. Kinumbinsi ni Sonny ang crew, pinrepair sila para sa tinatawag niyang Plan C Combat. Sa susunod na karera, nag-finish si Sonny na P9. Pagkatapos nyun, umakyat siya sa P7. Sa panahong ito, patuloy na nag-recover si Joshua. Nagtrabaho ng sama-sama ang buong crew, nag-push na mas malakas pa kaysa dati. At hindi nagtagal, na-manage ni Sonny na maka-finish sa P5. Pero si Joshua, imbes na ma-inspire, nagselos. 3 karera pagkatapos, bumalik na siya sa team. Bago ang karera, nakita niya ang mga fan na nag-cheer kay Sonny, at nag-burn ng inggit sa kanya. Sa track, pinush ni Joshua ang kanyang speed, hinabol si Sonny ng aggressive. Tapos sa isang reckless move, binangga niya si Sonny, na knockout sa karera. Galit ang lahat, pati si Sonny mismo nawalan ng pasensya. Sumigaw siya kay Joshua, huwag mong gagawin ulit yan. Kung gusto mong sirain ang career mo, sige lang. Nakita ko na ang libu-libong so-called talent na tulad mo na dumaan at nawala, pero huwag mong ipagkanulo si Ruben, at huwag mong ipagkanulo ang team na ito. Pinapanood ni Kate ang lahat ng nangyayari. Pagkatapos nyun, pumunta lahat sa Las Vegas. Nakatanggap si Sonny ng invitation card at nakakuha din ng ganoon si Joshua. Lumabas na sinadya silang tinawag ni Kate doon. Sinabi niya sa kanila, magiging lahat tayo ay mawawalan ng trabaho kung hindi ninyo magawa ang miracle. Nagdesisyon si Kate na settlehin kung sino sa kanila ang magiging number 1 driver sa pamamagitan ng paglalaro ng poker. Habang naglalaro, tinanong ni Kate sina Sonny at Joshua na mag-open up tungkol sa problema nila sa isa't isa.
Pinayuhan ni Sonny si Joshua na iwanan ang social media at phone at mag-focus lang sa driving. Nanalo si Joshua sa poker game at umalis para dumalo sa sponsors party. Pagkatapos niyang umalis, nagsimulang makipag-flirt si Sonny kay Kate. Pero pinara siya ni Kate, sinabi na hindi niya ginagawa iyon sa teammate, lalo na't natalo lang siya sa laro. Doon inilabas ni Sonny ang kanyang mga cards at ipinakita na siya pala talaga ang nanalo. Sa gabi, nagising si Sonny mula sa nightmare tungkol sa kanyang accident. Sila ni Kate ay lumabas sa balcony at nagsimulang mag-usap. Nag-open up si Sonny tungkol sa kanyang nakaraan. Sinabi niya, noong bata ako, napakabilis ko. Magiging susunod na Formula isang champion ako. Pero isang crush ang nagbago sa lahat. Nawala ko ang lahat, pati ang pagmamahal ko sa racing. Eventually, nagsimula akong mag-drive ulit. Kahit anong kotse na makamit ko, magmamaneho ako. At sa mga sandaling iyon, naging masaya ako. Habang nagsasalita si Sonny, nagiging emosyonal siya. Noon habang nag-race, may mga sandali na bumabagal ang oras. Kumakalma ang tibok ng puso ko. Nagiging crystal clear ang lahat. Ngayon hinahanap ko ulit ang feeling na iyon. Hindi ko alam kailan babalik, pero gusto kong maranasan ulit. Sa sandaling iyon, dumating si Ruben. Tinanong niya si Kate tungkol kay Sonny na alam niyang nasa loob. Inilahad ni Ruben na nakatanggap ang mga F1 director ng tip na ang mga modification na ginawa sa kanilang mga kotse ay lumalabag sa mga rules. May nag-leak ng kanilang mga secret mula sa loob ng team. Dahil dyan, under review na ang kanilang mga kotse at mapipilitan silang mag-race gamit ang mga luma. Galit si Ruben, insisting na hindi sila nakabreak ng kahit anong rules. Lahat ay pre-approved. Nagsimula ang karera, at lahat ay laban sa kanilang team. Wala pa kay Sonny ang kanyang lucky cards na laging dala niya. Nagsimulang mag-drive ng recklessly, hindi pinapakinggan ang mga instruction ng crew. At dahil sa kanyang careless speed, nagka-brutal accident si Sonny. Sa ospital, dumating si Ruben para makita siya at tinanong, bakit ba natin nilalaro ang sport na ito? Ipinakita niya kay Sonny ang medical reports niya. May fractured neck si Sonny. At dahil sa severe head injury, nanganganib siyang mawalan ng paningin, maparalysis, o mamatay pa. Pero hindi ito mga bagong natuklasan. Ang mga report na ito ay mula 30 taon na ang nakalipas, ibig sabihin hindi na dapat siya nag-race ulit. Sumuko na si Ruben. Sinabi niya kay Sonny, simula ngayong araw, hindi ka na bahagi ng team. Si Joshua, nakarinig nito mula sa labas, umalis at nagsimulang mag-practice ng walang tigil. Samantala, dumating ang isang investor na si Peter para bisitahin si Sonny. Inilahad niya na ang team ay nasa gilid ng pagkakabagsak. Pero pagdating ni Sonny, maraming buyer ang naging interested na bumili nito. Binigay ni Peter kay Sonny ang proposal. Gagawa ako ng bagong team. Akin ito, pero ikaw ang magiging team principal. Magkakaroon tayo ng tunay na pagkakataon sa susunod na championship. Huwag mag-alala tungkol kay Ruben. Bibigyan ko siya ng honorary title. Gusto ni Peter na ma-finalize ang deal pagkatapos ng susunod na karera. Inamin din niya na siya ang nag-forge ng mga fake document para masabotage si Ruben para mabaigo ang team at makuha niya ito. Lumipat ang eksena sa final race. Bago ito nagsimula, inamin ni Joshua sa ina niya na kasalanan niya ang accident. Sinabi talaga ni Sonny sa kanya na maghintay, pero hindi siya nakinig. Tinanggal din ni Joshua ang kanyang manager, sinabi na ang lahat ng media drama ay ingay lang, gusto niya lang mag-focus sa racing. Bago ang karera, nilakad niya ang buong crew para mag-jogging, isang habit na nakuha niya kay Sonny. Samantala, naghahanda na si Peter na ayusin ang kanyang deal, at alam ni Ruben na nawawala na sa kamay niya ang team. Pero doon nag-comeback si Sonny Hayes. Nagdala siya ng legal document na nagsasabing si Ruben at ang kanyang team ay hindi masisisi sa kondisyon ni Sonny. Binrush off ni Ruben ito, sinabi, kalimutan mo yung papel na yan. Pero tumanggi si Sonny na mag-back down. Kahit mamatay pa ako, mag-race ako. Tapos dumating ang good news. Na-reinstate ang kanilang modified cars dahil napatunayang fake ang mga supposed documents. Nagulat si Peter na makita si Sonny Hayes na bumalik sa track. Nagsimula ang final race ng season. Sa karera, naramdaman ni Sonny ang jolt sa katawan niya, pero hindi niya pinansin at nagpatuloy. Gaya ng dati, ang trabaho ni Sonny ay bagalan ng mga race leader para makakuha ng lead si Joshua. At walang single tire change, na manage ni Joshua na umakyat sa P1.
Pero hindi nagtagal, nakalamang sa kanya sina Max Verstappen at Charles Leclerc. Napilitan si Joshua na mag-change ng tires. Para matulungan si Joshua na makuha ulit ang posisyon niya, binagalan ni Sonny ang isang Ferrari na lumalabas mula sa pit lane. Ngayon tumatakbo sina Joshua at Sonny sa P3 at P4. Dahil kailangan pa mag-pit stop ng ibang mga driver, bumalik si Joshua sa P1. Kailangan lang niyang hawakan ang lead, pero mas luma ang kanyang mga gulong kaysa sa iba. Hindi sumusuko sina Ferrari at Mercedes, at eventually kailangan mag-pit ni Joshua. Nagsisimula ng mawalan ng pag-asa si Ruben. Pero nag-collide si George Russell kay Sonny. At noong nakita ni Ruben ang nangyari, tinawag niya itong miracle. Na red flag ang karera, ibig sabihin pansamantalang naudlot. Binigyan ito ng pagkakataon ng bawat kotse na mag-repair. At mas importante, ibig sabihin nakakuha sina Joshua at Sonny ng fresh tires. Ngayon makakalaban na nila ang mga nangunguna. Pero nagtaas din ito ng tanong. Sinadya ba ni Sonny ang nangyari? Pagkatapos ng review, pabor kay Sonny ang desisyon. Walang penalty na binigay. Nag-restart ang karera. Si Hamilton ay nasa P1, si Leclerc sa P2, at sina Joshua at Sonny sa P3 at P4. Ngayong beses may fresh tires. Nagsimula ulit si Sonny na tumulong kay Joshua na mag-push forward. Sama-sama nilang iniwan si Leclerc. Ngayon si Lewis Hamilton lang ang nakatayo sa pagitan nila at ng victory. Pero para makalusot sa kanya, kailangan may mag-sacrifice sa kanila at pinili ni Sonny na gawin ito. Binagalan niya si Hamilton, binigyan si Joshua ng lead. Pero hindi basta sosoko si Hamilton. Lumalaban siya, nakalamang kay Sonny, at nagsimulang hamanin si Joshua para sa P1. Sa labanan, nag-collide sina Hamilton at Joshua, at pareho silang napilitan na lumabas sa karera. Naiwan si Sonny sa P1. At sa sandaling iyon, naramdaman niya sa wakas ang peace na pinag-uusapan niya. Lumipad siya sa track tulad ng kidlat. Tumawid si Sonny sa finish line at natupad ang kanyang pangarap. Natuwa ang lahat, masaya rin si Joshua. Nakakuha si Ruben ng 3 taong extension sa team. Completely na fail ang plano ni Peter. Pero kahit nanalo sa karera, tumanggi si Sonny na hawakan ang trophy. Sinabi niya lang na goodbye kay Kate at umalis sa lahat. Tapos na ang deal niya at kasama nito ang pagtatapos ng kanyang kabanata. At dito na nagtatapos ang pelikula. E-comment kung ano ang iyong masasabi. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe.